Hello. Okay. Sige. Good morning sa bawat isa. Um, so, tuloy tayo dito sa uh, second session natin. Mag-start na ako ha. Total, medyo late na rin tayo sa time. Sige, let's pray muna. Father God, amin pong nilalapit. Ito pong amin pong pag-uusapan po today. We pray for anointing. We pray sa clarity ng word ninyo and that magkaroon po ng revelation ng word ninyo, Panginoon, para sa bawat isa. Dito po, Panginoon, sa itatopic po namin ngayon. Pangunahan mo po, Holy Spirit, ito pong session na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang itatopic ko is leading from healing or breaking old mindsets. Ang text verse ko is Luke 17 verse 1, pakibasa. Ay, pakibasa. Sorry, wala ako sa cell group. Luke 17 verse 1, sabi dito, Jesus said to his disciples, "The things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come." Sige. So, dito sa verse na to, tinutukoy dito na yung mga things na nakakatisod, things na nakaka-stumble, darating daw siya. No? So, it's a given fact na may mga nakaka-offend na mga tao through mga messages sa mga words nila or actions na nakaka-offend kahit saan ka, no? Mga ka-close mo, malayo sa iyo, hindi mo kakilala, sa kalsada, sa trabaho, sa school, mga cashier, mga traffic enforcer, mga security guard, ang dami talaga na makaka-offend. Cell member, minsan pwede tayong ma-offend, minsan leaders din, pwede rin tayong ma-offend, no? So talaga it's a given fact. It's a given fact na yung offense dumarating at dumarating. Hindi natin ito i-treat as special situation, yung yung pagkakos ng offense. Pero, so whether ikaw ay leader o hindi, may offense, mangyayari yung offense. Whether ikaw even ay Christian or not, mangyayari yung offense. And kaya lang, nagbigay lang dito yung Bible ng warning na, sabi dito, "But woe to anyone through whom they come." So siguro pag tayo na-offend, praise God, may judgment ang Lord para sa kanila. Yung mga taong nang-o-offend, yung mga taong nakaka-stumble, merong judgment ng Panginoon. Kaya lang, we have to also be careful kasi yung woe to anyone, so even tayo pala, pag tayo yung nagkakos nung pag-stumble ng iba through sinful offense. Pag sinabing sinful offense, yung kumbaga may ginawa kang mali, kaya ito nag-cause ng offense sa iba. Kasi minsan yung mensahe ng Panginoon is offensive. Minsan masakit siya. No? Yun yung reality ng Word of God. Pero kapag ikaw yung nakastumble ng isang tao, sabi dito, woe to anyone through whom they come. No? So, tayo mga leaders, tama ba? Kaya nga ang tawag dito ay sa leaders camp, no? So sabi dito, itong warning na to also applies to us na leaders na maaaring mag-mismanage ng emosyon natin. At dahil nairita tayo, dahil affected tayo ng emotion, dahil controlled tayo ng emotion, nag-cause tayo ng pag-stumble ng iba. It also applies to us itong warning na to, no? So, mahirap mag-lead, tama ba? Sino dito mga bagong sa leaders or nagsa-start na maging sa leader? Taas ang kamay. Ayan. Sila lang ba? Sige nga, taas ang kamay. Mga bagong sa leaders or mga potential sa leaders, no? O, sino dito mga ongoing na sa leaders? Taas ang kamay din. Parang konti. Sino dito ongoing na sa leaders? Tama ba itong pinuntahan ko? Yan. So I'm sure na lahat tayo either nakapag-lead or nagli-lead or papunta na sa pagli-lead or bagong nagli-lead. And for sure, naranasan natin na hindi pala mahirap maging leader. No? Dadagdag sa responsibility.
And imagine na yung difficulty ng pagiging leader, ipapares mo pa to dun sa hardship ng unresolved trauma or mga emotional scars from the past. No? Lalong mahirap tuloy. And masasabi natin na yung dalawang bagay na yon, yung difficulty ng leadership, yung leadership plus yung unresolved na emotion, no? Na nag-o-oppress doon sa isang leader, they cannot produce a good leader at hindi siya makakarating doon sa kanyang full potential as a leader. And actually, etong sinasabi ko sa inyo, hindi lang to spiritual knowledge or spiritual fact or katotohanan. Even sa corporate world, nare-recognize ito sa businesses, sa mga companies. Meron ngang study na ginawa ng human resource, na yung mga human resource management na groups, colleges. Next slide. Yan. So, isang study ito sa USA noong December 2007 na yung emotional at saka interpersonal competencies and leadership development, ang tinutukoy dito na yung emotional and interpersonal competencies, no, yung galing mong mag-manage ng emotion, at yung interpersonal, yung relationship mo, yung husay mo na makipag-relate sa iba, makipag-interact sa iba, are needed for leadership development. Pwede ba yun? Leader ka, pero hindi ka nag-i-interact whatsoever sa ibang mga tao. No? Ikaw ay leader. Sinong pinag-lead mo? Wala po. Kanino ka leader? Wala po. Pero leader ka? Opo. Imposible yun. No? So para ikaw ay matawag na leader, meron kang hinahandle ng mga tao. At ang isa sa mga core skills ng leadership is marunong kang mag-handle ng tao. At part ng pag-handle ng tao is yung pag-handle ng emotion ng tao. Kasi ang hinahandle mo hindi machine. Ako ay, kumbaga from the beginning, ang mentality ko specialist. Nakikita nyo lang ako nagpapiano, sa mga technicals, tagagawa ng PowerPoint, taga-edit ng mga technical, yung mga ganyan, sa audio recording, yung mga ganon-ganon. No? So, nung na-promote ako as leader, as chief resident dun sa residency program, as training ko ng family medicine, nag-struggle ako. Kasi iba pala yung specialist ka lang. Iba pala kapag ka-interact mo, computer lang, hindi buhay na tao, non-living thing. Versus yung tao na mismo ang hinahandle mo. Hirap na hirap talaga ako. Kasi totally opposite, totally separate ng mga skills ito. No? So important pala to. And yung abilities na to, yung emotional, interpersonal competencies, kasama nito yung emotional awareness, yung nasa-sense mo yung emotion ng tao, nasa-sense mo kapag siya ay upset, nasa-sense mo kapag siya ay masaya, nasa-sense mo na siya ay malungkot. Empathetic communication, yung hindi ka robot lang na bigay ng orders, ito kailangan natin gawin. No, regardless ng emotion niya, regardless ng down siya, namatayan siya ng aso, no, hindi, ano lang yan, wala lang yan. Namatayan ng lola, hindi, wala lang yan. Hindi, gagawin natin to. Kailangan ganito yung gagawin natin. Regardless ng emotion niya, hindi pa siya natutulog ng 36 hours, hindi, kailangan natin to. No, tas very demanding. Kailangan ng empathy. And also kailangan ng strong relationship building. And lahat ito umiikot sa emotions. No? And may isa pang study, next slide. Yan. So, ito naman sa management department sa ilang mga American colleges. Next slide. Ayan. So, experiences of psychological trauma can negatively affect later emotional intelligence. Yung emotional intelligence, ito yung awareness mo sa emotion mo, alam mo na may nararamdaman ka, alam mo kung ano yung nararamdaman mo, tapos alam mo na hindi siya yung in control sa'yo. Yun yung part ng emotional intelligence at kaya mong i-manage yung emotions mo. No? So, yung experience ng psychological trauma, ini-impair nito or hinahadlangan yung emotional intelligence mo. Nahirapan ka i-manage yung emotions mo. May blind spot ka. Hindi mo alam na upset ka. Hindi mo alam na galit ka na pala. Hindi mo alam na affected ka na pala dun sa nangyayari. Akala mo sound ka pa mag-isip pero actually hindi na. No? So yung
ito yung emotional intelligence is yung ability to perceive, understand, regulate, and use emotions effectively. And lahat ng ito ay important sa paglilid sa mga tao. Kaya siguro naka-encounter na siguro tayo ng mga managers, ng mga boss, hindi nakikinig, laging naninisi, never silang may kasalanan, laging ang kasalanan nahuhulog dun sa balikat ng kanyang mga tauhan, no? Never empathetic dun sa kanilang team, no? And yun ang nangyayari kapag mababang yung emotional intelligence. Akala nila ang kanilang team ay mga machines. Akala nila yung mga team nila ay AI, mga robot, walang emosyon, pero may mga emosyon kasi din yung mga tao. Naapektuhan din sila. And itong mga katotohanan nito, meron, hindi lang to scientific, hindi lang to psychology, hindi lang to corporate, even sa biblical principles, nag-a-apply din ito. Sa Titus 1 verse 7 to 9, sabi dito, since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing. Pag sinabing overbearing, yung over-controlling, yung nagma-micromanage, lahat na lang. O yung yung kamay mo pagsusubo ka, yun, dahan-dahan lang. O masyadong mabilis, dahan-dahan lang. O yung pagkagat mo sa spoon, o wag masyadong matagas. Matigas ha, o pagbuka ng bibig, o konti lang. Sobra. Ganun mag-micromanage. Minsan sa trabaho, ganun. Ganun yung overbearing. Lahat na lang nakakontrol sa mga micro things. Sabi rin, yung overseer, yung leader, dapat hindi quick-tempered, yung madaling mag-init yung ulo, not given to drunkenness, yung kumbaga yung pagkalasing, not violent, hindi nananakit physically, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, one who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. And ito yung very things, kumbaga yung mga first part nito na characteristic ng isang bad manager, ng isang bad leader, ito rin yung mga dinidiscourage ng Lord sa mga taong magiging leader niya. No, hindi tayo exempted. May biyaya naman. Mga Kristiyano naman 'yan. So maintindihan naman ako ng cell group ko. Kasi ano lang wala pa akong tulog. Gutom na kasi ako kaya mainit ang ulo ko. Wala pa akong tulog kaya mainit ang ulo ko. Ma-understand nila ito. Pero hindi no? Ang tinutukoy dito yung kung ano yung standard dun ng mga professional. Kailangan applied din ito sa standard ng quality kapag ikaw ay leader ng Lord. No? And so bakit? Bakit na kailangan na hindi ka emotional? Dapat buo ang pagkatao mo, hindi ka damaged emotionally kapag ikaw ay nagme-minister. Number 1 na sinabi rin dito, kasi magmamanage ka ng household of God, family of God. Yan. Ikaw magmamanage dyan. Cell group mo, yung mga tinuturuan mo, family of God yan. Mga anak yan ng Diyos. No? So may pagiging yan ay delicate, no? Yan kumbaga kailangan kang mag-ingat. Hindi lang yan basta tauhan, anak yan ng Diyos, no? Yung pag anak ng Diyos, ang Lord na kapag na-oppress sila, nakatingin ang Lord sa kanila, no? If you are as a leader, ikaw ay caretaker of God's sheep. Personal kumbaga ikaw ay caretaker ng mga pag-aari ng Panginoon, ng mga personal na pag-aari ng Panginoon. Ikaw ay caretaker ng mga tao na mahalaga sa Panginoon. You have a very delicate responsibility. Walang uuwi, ha? Baka na-intimidate tayo. Hala, ito pala ang pagiging sa leader. And number 2, his credibility affects his delivery of God's message. Sabi dun sa verse 9 kanina, he must hold firmly to the trustworthy message. Dapat pinapractice niya yung message na tinuturo niya. No? So kung yung message niya about patience, yung message niya about pagkocontrol ng sarili, no? Dapat pinapractice niya to. Kasi yung credibility niya, pag nakita ng mga tao na hindi niya naman pinapractice yun So wala siyang authority na ituro yun. Hindi magkakaroon ng weight yung tinuturo niya.
with good credibility, kaya niyang mag-encourage ng iba na sumunod din. And counter yung mga taong nag-o-oppose doon. Kasi kaya niyang hatakin yung grupo sa pagsunod kasi siya rin ginagawa yun. Kaya lang kung poor yung credibility, nakikita nila na, yung si said leader mainitin ng ulo, si said leader nang aaway, si said leader pabago-bago, ganyan yung isip. No? Yung message niya, compromise na from the beginning. No? 1 Timothy 3 verse 1 to 5. Sabi dito, here is a trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer desires a noble task. So kung ikaw ay leader, kung gusto mo maging leader, ang desire mo ay para sa isang noble task. Marangal na gawain ang pagiging sa leader. Tama ba? Marangal na gawain ang pagiging sa leader. No? So palakpakan natin ng Lord na inappoint ka as a leader, inappoint ka sa isang posisyon na marangal. Now, since ang position mo ay marangal, noble, the overseer or leader is to be above reproach. Meaning yung hindi ka kapuna-puna. Kaya kapag ikaw ay leader, nakabantay ka na sa testimony mo, yung galaw mo nakabantay kasi hindi ka lang yung kumikilos ng ikaw lang. May nakatingin sa'yo na nakatingala sa'yo kasi ang tingin nila sa'yo ay leader. No? Above reproach, faithful to his wife, temperate. Temperate, ibig sabihin mahinahon. Self-controlled, meaning kaya niyang kontrolin yung sarili, yung kanyang emosyon. Respectable, respeto, kasi hindi siya unfair, hindi siya unjust sa kanyang ginagawa. Hospitable, kumbaga ramdam ng kanyang cell member na welcome sila, able to teach, marunong magturo, not given to drunkenness, not violent, but gentle. Wow. No? So, may iba dito na strong ang personality. At siguro matututunan nila na isa sa maaring blind spot nila, pero kailangan, very important skill, very important quality bilang leader na matutunan ang gentleness. Hindi lahat nadadaan sa dahas. Hindi lahat nadadaan sa puwersa. Maraming mga bagay na nag-work through gentleness. Not quarrelsome, no? Hindi away na away, hindi lahat na lang conflict. Not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him. He must do so in a manner worthy of full respect. Verse 5, if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? No? And ang kukunan nating point dito, number 3, is dapat hindi niya kayang maging effective leader kung hindi niya kayang i-manage yung offenses dun sa kanyang tahanan. No, i-relate natin dito sa topic natin about healing, no? And if you are kung leader ka at hindi mo ma-manage yung offenses dun sa family, ang dami mong galit sa asawa, ang dami mong galit sa anak, sa magulang, no? Paano ka magma-manage ng household of God? No? Hindi ka makakapag-manage kasi magkakaroon ka ng bias doon. No? Mare-remind ka nung offense nun, tapos iti-take mo personally ito. No? Next verse, Proverbs 11 verse 3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So, ang point na itutukoy ko dito, pag magkaiba yung buhay dun sa cell versus dun sa family, wawasakin yung hindi lang pananampalataya mo, kundi ministry. Kung sa cell, gentle ka, tapos sa bahay, marhas, nagger, naninigaw, o kaya suwail, o kaya rebellious, no? Hindi ka able na mag-manage ng ministry of God. Wawasakin ka ng testimony mo dun sa bahay. No? So, paano na yung mga past offenses ma-affect yung leadership? And again, iti-take ko in context dito sa topic natin. Sa Mark 10:42-44, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all." So dito,
ang criteria ng pagiging leader ay servant leadership. Sila muna bago ikaw. Kapakanan muna nila bago ikaw. Kaya lang, kapag ikaw ay hurt, ang tendency is mag-shrink towards survival. Ako muna. Ako yung nahihirapan. Baka pwedeng ako muna. No, ako yung may hurt from the past. Ako yung offended, baka pwedeng ako muna. So ang nangyayari nito, yung ikaw yung kailangan paglingkuran, or baguhin natin ang term, ikaw yung kailangan pagministeran ng cell group mo bago ikaw. Yun yung mahirap. No? Na sila yung nagkikater sa needs mo rather than ikaw yung magkikater sa needs nila. No? And malinaw na sinasabi dito, not so with you. Instead, whoever wants to be great among you, whoever na gusto magkaroon ng status, ng appointment, ng leadership, must be your servant. Whoever wants to be first must be slave of all. Kung gusto mong nasa front ka, no, among God's leaders, dapat ikaw yung slave ng all. Ikaw yung naglilingkod doon sa kanila. And therefore, yung offenses, makikita natin na ipaprevent itong quality ng leadership na gusto ng Panginoon. Ang Lord hindi siya tumawag ng mga boss. Ang Lord ay tumawag ng mga leaders. Hindi siya tumawag ng mga corporate bosses dito sa church na paglingkuran niyo ako ang leader ninyo, ako dapat ninyong pakainin, ako dapat na paglingkuran ninyo. No? Kung anong sabihin ko, ganun lang. No? Next. It makes us look after ourselves rather than our disciples. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, na kapag ikaw ay hurt, ang tendency mo mag-shrink, ang tendency mo ay survival. Sabi sa Philippians 2 verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. So dito, ang tinutukoy dito, yung pag ikaw ay leader, especially kapag ikaw ay leader, lalong apply dito, na kapag gumagalaw ka as leader, you do not do it for selfish ambition, for personal desires. Kasi ginagawa natin to para kanino? Anong purpose natin as church? Ano ang purpose ng church? To love God and to love people. So, bakit ka nagiging leader? To love God and to love people. Ngayon, hindi mo magagampanan yung to love people kapag meron kang personal agenda dito. Kapag meron kang kailangang i-prove dito, kaya ka nagpapaka-leader. No? So, yon. Number 3, yung offenses. It can also take away the willingness to lead. Sabi dito, sa 1 Peter 5 verse 2 to 4, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those who are entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will fade away. So kumbaga tinawag tayo not because you must, not because kasi itong program ng church, lahat kasi dumadaan doon dito sa Destiny Training, lahat kasi requirement na magkaroon ng mga tinuturuan. Of course, lahat ito ay para i-encourage tayo. I-set yung culture dito. Pero yung culture must not start from the outside. The culture must start at the heart, sa core natin, no? Must start from the heart ito. It must come out of yung willingness. No, it must come na kasi nakita mo ang vision of God. Na hindi ito nanggaling sa iyo again. No? Sa mga past topics natin nung Sundays, sa cells natin, at saka preachings, nakita natin na yung vision nanggagaling ito sa Panginoon. No? So, kaya lang, yung emotions, matinding distraction ito. Tatanggalin ka doon. Kasi instead of focusing doon sa kailangan gawin, sa desire mo na gawin yung kailangan gawin, nafo-focus ka tuloy towards survival. Bakit? In need ka kasi. No? Meron kang personal na pangangailangan to be ministered for healing. No? In pain kasi. No? Ngayon, mga kapatid, kumbaga, I get it na session 2 pa lang tayo.
And hindi ko gustong maging sharp agad. Pero I came up dito sa verse na to na kumukurot din sa heart ko and gusto ko lang i-share sa atin, not hindi para manakit sa atin, kundi para lang ipakita sa atin na we cannot be selfish bilang leaders. We cannot focus dun sa mga ginawa sa atin ng enemy, yung mga past natin. Ezekiel 34 verse 2 to 10. Sabi dito, sa 2 to 6 muna. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. Woe to you, shepherds of Israel, who only take care of yourselves. Should not shepherds take care of the flock? Di ba ang shepherd, di ba ang leader, ang tungkulin niya mag-aruga ng iba, hindi alagaan ng kanyang sarili. No? You eat the curds, clothe yourselves with the wool, and slaughter the choice animals, but you do not take care of the flock. Kumbaga, kinukuha lang nila kung ano yung gusto nila, nagte-take advantage sila para lang mag-benefit sila doon. No? You have not strength, and as a result, since yun yung selfish ambitions nila, ito ang nagiging resulta doon sa flock. You have not strengthened the weak, or healed the sick, or bound up the injured. No? Yung mga may sakit, yung mga nanghihina, hindi sila natutugunan, napapabayaan sila. You have not brought back the strays or searched for the lost, kasi nga sila mismo yung hurt, sila mismo yung may pangangailangan. No? Alam nyo, yung isa rin kasi sa context nito, ito yung sinasal, under siege ang Israel. Tagutom ito. Wala ring makain yung mga leaders. Wala ring makain yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya sila nagtitake advantage kasi sila mismo may pangangailangan. So kung titingin na natin, pag tinanong natin, bakit mo ginagawa yan? May excuse naman sila eh. No? Pero God does not see yung mga excuses na to. Kasi mahalaga yung appointments sa kanila, kaya sila nilagay doon. Kasi mahalaga sa Panginoon yung pwesto nila, mahalaga sa Panginoon yung mga pinapaalagaan sa kanila. And sabi dito, you have ruled them harshly and brutally so that they were scattered because there was no shepherd, and when they were scattered, they became food for the wild animals. And alam mo, naaawa ko dun sa sheep na to, na napapabayaan. No, dahil napapabayaan sila, naaabuso sila, na-oppress sila. Sino yung mga umaatake nito? Sa ngayong panahon, yung situations, yung kilos ng kaaway, yung atake ng kaaway, yung past nila, inaatake sila. No? My sheep wandered over all the mountains and on every high hill. Kalat-kalat sila na parang walang nag-aalaga sa kanila. They were scattered over the whole earth. No one searched or looked for them. May mga nawawala, hindi sila nakikita kasi focus doon sa personal hurts. And alam mo, ang nakikita ko dito, yung concern ng Panginoon. No? Kasi kung ikaw ay naglilingkod ng Panginoon, aalagaan ng Panginoon yung pangangailangan mo. That's a given fact. Even yung mga Levites, yung mga priests, hindi sila nagtatrabaho para maglingkod. Pero ang Lord ang nag-alat ng kanilang portion, ng kanilang makakain, ng kanilang lupain, kasi mga lingkod sila. So do you not think na since ikaw ay lingkod ng Panginoon, hindi ba aalagaan ng Lord ang pangangailangan mo? Hindi ba tutugunan ng Lord ang pangangailangan mo bago sila? Kasi ikaw ay naglilingkod. Since ikaw ay magbibigay sa iba, hindi ba ikaw muna ay bibigyan? Since ikaw ay magmi-minister sa iba at kailangan nila ng healing, hindi ba ikaw muna ay i-heal ng Panginoon? No? Bago ikaw ay mag-minister sa kanila. Verse 7, therefore, and ito yung masakit na warning ng Panginoon, you shepherds, hear the word of the Lord. As surely as I live, declares the sovereign Lord, because my flock lacks a shepherd, and so has been plundered and has become food for all the wild animals, and because my shepherds did not search for my flock, but cared for themselves rather than my flock, therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. I am against the shepherds and will hold them accountable for my flock. So, bawat isang nawawala, accountable yung leader. Pag hindi niya hinanap yung kanyang nawawala, regardless ng excuses, accountable yung leader. Hinahanap, hindi lang sa leader nila ang naghahanap, sa mga leaders ng mga nawawalang ito. Ang Lord, hindi lang si pastor ang naghahanap kapag may nawawalang mga cell member. Ang Lord mismo ang naghahanap. Bakit? Mahalaga yan sa Lord. Jesus paid for them.
Jesus died for them. Sa tingin mo, hindi ganun kahalaga ang mga buhay ng mga ito regardless ng may mga pinagdadaanan tayo. No? And therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. I am against the shepherds and will hold them accountable for my flock. I will remove them from tending the flock so that the shepherds can no longer feed themselves. I will rescue my flock from their mouths and it will no longer be food for them. So, alam ko na napaka-stern ang warning ng Panginoon. Pero kasi may mga verses din sa Bible na nagsusupport dito na sa mga leaders, ang Lord ay nag-hold ng higher standards sa kanila. Ang Lord ay nagtitake ng accounting sa kanila. Kumbaga mag-a-account sila sa harapan ng Panginoon kasi nasa mas mataas na pwesto sila. Kaya nga tayo nandito. No? May responsibility tayo. May appointment ang Panginoon. Hindi lang to laro. Hindi lang to games. Hindi lang to hobbies lang na pag napagsawaan natin, bibitawan natin. This is a very important appointment. Galing ito sa Panginoon. Hindi ka nandito kasi tinula ka ng sa leader mo. Hindi ka nandito kasi na-pressure ka kasi lahat ay ginagawa ito. Ang Lord mismo ang nag-appoint sa'yo. I have had the similar na experience before nung nag-start ako sa leadership before na, well actually to be honest, ang baba-baba ng self-esteem ko nung nag-start ako as leader na may time kapag nagfe-fail ako, lagi kong sinasabi, kaya lang naman ako nandito kasi anak ako ni pastor eh. I struggled with it for several years. Na ganun, tuwing nagsastruggle, tuwing may mangyayari na pangit sa cell, or kaya kapag hindi ako nakakaabot dun sa standards ng mga kasama ko, yun yung mga dumarating sa akin. Alam nyo, ni-rebuke ako ng Panginoon doon. Sabi niya, David, hindi si pastor ang naglagay sa'yo dyan. Ako ang tumawag sa'yo. At kapag kina-question mo ang position mo dyan, ang kina-question mo ay yung appointment ko sa'yo. And I would say this to everybody. Huwag mong sabihin na tao ang pumili sa'yo, kaya ka nandito. Ang Lord ang pumili sa'yo, kaya nandito. He saw your potential. Ang Lord ang naglagay sa'yo nung kakayanan mo. Ang Lord ang naglagay ng anointing sa'yo. May training tayo dito, no? I-maximize natin yung potential mo sa pamamagitan ng mga ito. Do not be afraid. Huwag kang panghinaan ng loob sa lahat ng mga kakulangan mo. No? Huwag kang panghinaan ng loob sa iyong mga kahinaan at this moment. Ang Lord ang naglagay sa iyo. Hindi ba siya na pumili sa iyo ang nakakakita ng mga potential na nilagay niya sa iyo? Hindi ba siya na pumili sa iyo ang mag-i-empower sa iyo to be able to accomplish yung pinagagawa niya sa iyo? To be able to complete yung pinagagawa niya sa iyo regardless ng pinagsastruggle niya ngayon. No? And so, since na nakita ko kanina, gusto kong magbigay ng encouragement galing sa Panginoon. Psalms 34 verse 17 to 18. Sabi dito, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. No? So, kapag may suffering na pinagdadaanan, kapag ikaw ay offended, kung sino man yung nag-cause ng offense nito, no? Ang tinutukoy dito, if the righteous cry out. So may premise dito. Hindi porket offended ka, may salvation na agad. Kailangan muna na dumating ang righteousness ng Lord sa iyo. Paano? Through repentance. Kailangan mo munang isuko yung offense. Kailangan mo munang isurrender yung bitterness ng puso, yung unforgiveness sa kanila. If the righteous cry out, at dun sa hurt, dun sa offenses, once na isuko mo yan, ang sabi dito, the Lord hears them. Naririnig ka ng Panginoon. Naririnig ka ng Panginoon. Uulitin ko, naririnig ka ng Panginoon. Kahit offended ka, naririnig ka ng Panginoon. Magsuko ka lang sa Kanya. Humingi ka lang ng tawad sa Kanya. Magrepent ka lang. Naririnig ka ng Panginoon. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ngayon, siguro, may iba nagtatanong, bakit inalaw yun ng Lord? Bakit inalaw niya, tatawagin niya ako as leader, pero ang dami kong weaknesses dahil sa mga naranasan ko from the past. Genesis 50 verse 20, sabi dito, si Joseph ang nagsabi nito. After siyang ibenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin sa mga Egyptians,
and after nun na nagkaroon ng miracle ng Panginoon na save ang mga Israelites dahil sa kanila, sabi ni Joseph, ang kanyang conclusion, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Gagamitin ka ng Panginoon sa pagliligtas ng marami. Despite ng mga bad things na nangyari before, despite ng mga offenses na narinig mo, despite ng mga offenses na ginawa sa'yo, gagamitin ka ng Lord for the saving of many lives. Paano? Oftentimes, napapansin ko, gagamitin ng Lord yung trauma mo para mag-minister sa iba. No? 2 Corinthians 1 verse 3 to 4. Sabi dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with comfort we ourselves receive from God. Nagrema ito sa akin nung nag-undergo ako ng depression back nung 2013. And sobrang na-hurt ako sa isang tao back nung 2013. And for mga 3 days nagsasuffer ako ng depression na yun. And nahihirapan ako sa devotion ko. Wala akong magsigla to do anything, na mag-worship, mag-devotion, wala lahat. Kasi nga broken yung spirit ko, no? And then on the 3rd day nabasa ko to. And on the 3rd day din, hinanap ko yung Panginoon at naranasan ko in just 1 day nung sinuko ko sa Panginoon, pinagaling niya ako out of my depression. And alam nyo, after noon, lagi ko natuloy na sinasabi sa mga tao na nami-meet ko, naniniwala ka ba na sa mga taong may depression na nami-meet ko, lagi kong sinasabi sa kanila, naniniwala ka ba na in just 1 day, kaya ng Lord tanggalin ang depression mo? And alam nyo, out of that, ginamit ako ng Lord. And nagamit ako several times. Hindi lang yung sa pagiging doktor, kundi dahil dito sa trauma na naranasan ko in the past, ginagamit ako ng Lord for people na may depression. Kasi ginamit ng Lord yung brokenness ko. No? Yung devil intended to harm me, but God intended it for my good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. At may mga depressed na nilalapit sa akin. Tataka nga ako ano ba, specialization ko ang depression ngayon. Kaya lahat ng may depressed, Kuya David, sa'yo. Doc David, depressed siya, pasa namin sa'yo, ganyan. But God used my trauma para doon. And at one time, doon naman sa mga co-workers ko, talagang galit na galit ako sa kanila. May ginawa sila na sobrang upsetting. Feeling ko na binetray nila ako, nag-uusap sila behind my back. And ginamit naman ng Lord itong instance na to help teach others about forgiveness. Kasi nung nagsastruggle ako doon, tinuruan ako ng Lord ng forgiveness during sa difficult times na yun. Kaya makikita mo na yung mga areas ng weaknesses natin, areas ng trauma natin. Ginagamit ng Lord yan. Gagamitin ng Lord yan. No? So don't think na basura yung pinagdaanan mo, na sayang yung mga araw mo before kasi namuhay ka ng hurt, namuhay ka ng traumatic. Do not think na hindi yan gagamitin ng Panginoon. Do not think na trash yan. Kasi gagamitin na ng Lord for the saving of many lives. Sabi nga dito, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Isaiah 41 verse 10, sabi dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. So, alam niyo, minsan kasi yung mga ganito, na nagiging insecurity natin, nagiging rason yan para hindi ka maging all out doon sa ginagawa mo. Minsan yung impersonator syndrome. Ano yung impersonator syndrome? Feeling mo, hindi ka naman qualified doon sa calling na tinanggap mo kasi ang dami mong mali na ginawa, ang dami mong mga disqualification, ang dami mong mga qualities, ang dami mong pinagdaanan before that makes you na hindi ka dapat nandyan sa pwesto na yan. And yet nandyan ka. No? And dito sinasabi ng Lord, do not fear. Huwag kang matakot. Do not be dismayed. Bakit? Diyos mo ako, sabi ng Panginoon. I am your God, sabi ng Panginoon. No?
I will strengthen you and help you. Sa tingin mo ba hindi sapat ang kalakasan ng Panginoon? No? Hindi ba sapat ang kalakasan ng Panginoon pag pinalakas ka? So that talagang kakayanin mo talaga ito. No? Sa tingin mo na kapag ang Lord tinulungan ka, hindi ka matutulungan. Kaya ka ng Lord tulungan out of that situation. Kaya ka ng Lord na i-deliver mula dun sa traumas from the past. And I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So do not shy away from leadership. Repent. God will strengthen you. I-surrender mo lang yan sa Panginoon. 2 Corinthians 12 verse 9, si Paul, meron siyang thorn on his back na hindi natin alam kung ano to. It could be a traumatic past. It could be an illness. Pero nung pinagpa-pray niya sa Lord na, Lord, tanggalin mo to. Tanggalin mo tong sitwasyon na to. Tanggalin mo tong weakness na to. Alam mo, sabi ng Holy Spirit sa kanya, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. My power is made perfect in weakness. So sapat na ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng maging malakas. Hindi mo kailangan ng malinis na buhay. Hindi mo kailangan ng buhay na walang traumatic past. Hindi mo kailangan dapat wala ka ng struggles whatsoever. Ang sinasabi ng Panginoon dito, regardless, my grace is sufficient for you. And alam mo nyo, kung kailan ka mahina, doon mas malakas ang anointing. Kung kailan ka mahina, doon mas malakas ang kilos ng Panginoon sa iyo. Kung kailan ka hurt and yet nagmi-minister ka, doon napakalakas ng kilos ng Panginoon sa iyo. Kaya ang laging sinasabi ni Pastor, kahit na nanghihina, magpakain ka. Kasi habang nagpapakain ka, ikaw rin mismo ay napapakain. So again, sige, palakpakan natin ang Panginoon. So gusto ko, after nito, wala nang mag-excuse sa atin. Ate o kuya, hindi po ako okay, hindi ko po kayang magturo. Wag mo sabihin yun. Magturo ka pa rin. Pag nagturo ka, ikaw yung mapapalakas. Hindi ba, Kuya David, para akong pinipeke ito? Hindi. I-surrender mo sa Lord. And then magturo ka. And then palalakasin ka ng Panginoon. And His grace is sufficient for you. And His power is made perfect in your weakness. Final verse natin. 2 Timothy 1 verse 7. So gusto ko lang ipakita yung picture ng leader na delivered dun sa offense. Kasi back pala na isa. So pwede kasing leader, pero ganito yung situation. Insecure, kasi ang daming pinagdaanan, powerless, pag dumating yung pag na stimulate, pag natamaan yung sensitive spot sa kanya, medyo napapatigil siya, nag-hesitate, hindi siya makakilos, afraid and too hurt to love, nahirapan mag-commit, nahirapan mag-umibig ng tinuturuan niya, no? Emotionally biased, kasi nga, kumbaga, laging clouded ng emotions yung kanyang heart na leadership. Pero ito ang picture na gustong ipakita ng Panginoon sa isang leader na pinagaling ng Panginoon. Sa 1 Timothy 1 verse 7, for the Spirit God gave us did not make you timid. Hindi ka binigyan ng spirit na mahiyain, na nagbaback down, na mahina ang loob, na tumitigil-tigil kapag naapektuhan, na clouded ang emotions. But this Spirit God gives us power, love, and self-discipline. So, yung picture na gusto kong ipakita, next slide. Ito ang taong o leader na binuo ng Panginoon. Isang leader na hindi natatakot. Hindi siya natitrigger emotionally kasi may protection siya ng Panginoon. No? Hindi siya nahihiya, hindi siya insecure. Kasi alam niya yung identity niya in Christ, na siya ay inibig ng Panginoon, siya ay pinagaling ng Panginoon, siya ay empowered. Sabi dito, gives us power. No? Yung Spirit gives us power. So, since may empowerment ka, ikaw ay matapang, hindi ka afraid to take risk, hindi ka afraid to take the leap of faith. No? Sabi dito, able to love others with no concerns about being hurt. Hindi ka
protective, hindi ka nag-guard ng sarili mo, hindi ka defensive. Kasi alam mo kung sino defender mo, ang Panginoon, regardless ng sinasabi ng ibang mga tao sa'yo, regardless ng maaring sabihin ng mga cell members mo sa'yo. Alam mo na may Diyos na nagko-cover sa'yo at nagpo-protect sa'yo. You have unbiased self-discipline over your emotions. Hindi ka emotional mag-isip. Hindi takot ang nangunguna sa'yo kapag nagde-decision ka sa cell mo, sa disciples mo. Kundi kundi disciplined ka. Clear ang isip mo. Clear ka mag-isip. No? So gusto kong i-highlight dito na kaya niyang i-turn every leader na leader in full strength. O sige, may mga iba-ibang levels tayo ng mga hurts, ng mga traumas from the past. Maaring iba mild, maaring iba intense. Pero kaya ng Lord na i-maximize yung full potential natin. Let us desire to be whole in order to minister before God and God's people fully. No? Ito yung pinakita ko, ito yung desire ng Lord sa atin. Ito yung design ng Lord sa iyo bilang leader. No? Yung devil maaari nag-paint siya ng picture na ito, okay lang yan ang pagiging leader, normal lang yan sa pagiging leader. No. That's false. That's a lie from the devil. Ito yung truth na pinapakita ng Lord from 2 Timothy 1 verse 7. No? Ito yung empowered leader. And ito yung i-desire natin. Let us ask God for healing. At kung meron mga nag-hold back sa atin, isuko natin sa Lord. No? So, iyuko natin ang ating ulo. And if you have something na kailangan i-surrender sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya right now. Kung meron tayong napapansin na nagiging bias tayo or nag-hold back sa atin or pumipigil sa atin sa pagiging all out, sa pag-follow up, sa pag-win ng mga tao, kung nagiging irregular tayo sa pagbalik sa consolidation, sa pag-win, dala ng emotions natin, isuko natin sa Panginoon. Father God, salamat po Panginoon dito po sa word ninyo. Salamat po Panginoon dun sa design na ipinagkaloob niyo po Panginoon sa amin as leaders, Lord God. Salamat po na hindi po kayo nag-design ng template for broken leaders, Lord God. Hindi po kayo nag-design ng image, Lord God, na leader, na dysfunctional. Sa halip sa lahat ng mga gagamitin niyo po, dahil po dinesignate niyo po sila towards this noble task, Panginoon, ng pagmamanage ng household niyo po, Panginoon. Kaya po, Panginoon, nag-iiwan po kayo ng biyaya, ng blessing, ng healing, Panginoon, sa bawat isa. And I pray, Lord, na sa bawat isa, Panginoon, that are struggling dun sa traumas from the past, from recent na mga pains, from recent na offenses, Lord God. I pray, Lord God, na ngayon, magawad po kayo ng healing sa kanila in the name of Jesus. Magkaloob po kayo ng healing sa kanila in the name of Jesus. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.